Good day ka-iPod traders, so panibagong week, panibagong update na naman ang ating gagawin pagdating dito sa ating trade results. Gamit pa rin syempre ang ating indicator trading na iPro 4 pairs. So tingnan natin ano ba nangyari this week. Okay, so by the way, bago tayo mag-start, so this is Gian Freehas, full-time employee, and at the same time, part-time trader din po tayo dito sa ating iPro Trading Solution. So kung bago lang tayo sa mga nakapanood natin video na ganito, every week nagbibigay tayo ng trade results doon sa ginagamit natin na indicator trading. So tara, tingnan natin ano bang nangyari this week gamit ang ating indicator trading dito sa currency pair na tinatrade natin na GBP AUD. Okay, so dito sa ating screen kung makikita natin itong ating chart, noong Monday ito ang kanyang naging movement, ang kanyang binigay na opportunity sa atin. So alam nyo, itong ating indicator trading na ito, napakasipag na magbigay talaga ng opportunity dahil every day, every single day nagbibigay siya ng opportunity. So kung makikita natin, okay, itong blue box sa taas, okay, meron nakasulat na date. Ito yung kanyang opportunity na binibigay, indicating na kapag na-reach na yung level na price dito, okay, ito. Okay, so buy ang ating matitrade dyan. Okay, and then dito sa taas na kanyang blue box ay ito yung take profit or TP natin na tinatawag. And dito naman sa baba, on here, kapag na-reach na yung price na ito, indicating na ito ay sell or pababa pa yung kanyang price. So same scenario. So from dito sa baba, yung kanyang take profit or yung TP. Okay, so ganun lang siya. Very simple lang rule. Siyempre, kapag nagbigay siya ng opportunity, so yun ang gagawin natin. Mag-trigger lang tayo ng trades and then mag-set lang tayo ng pending orders with the TP and then the stop loss and then that's it. Okay? So ito, tingnan natin sa ating history. Yeah. So simula nung Monday, ito, nandito sa ating indicator trading, lumagpas siya sa red. Okay? Indicating na kapag lumagpas siya dito, most likely, hindi na matitrigger ang ating trade. So ang ginawa natin, king-close natin yan, wala naman talaga siyang na-trigger. So ayan siya. Then yung Tuesday, dito, okay, wait lang. Yan, Tuesday, ito ang nangyari. Yung mga around, anong oras ba ito? 9 AM dito sa ating chart. Siguro mga around, ano ito? 1 or 2 PM. So, hit or na-trigger ang ating sell order. Ayan. Pero, unfortunately, mukhang hindi umayon sa atin ng market and mas na-reach na or na-trigger na yung kanyang stop loss. Which, okay, dahil part lang naman ng yan, trading journey. Okay lang yan. Then, nung by Wednesday, ito natin sa ating history, nung June 25. So, stop loss ang kanyang na-hit. Nung June 23 naman, nung Wednesday naman, ito yung kanyang naging movement. Okay, so titignan natin bakit ba parang candle ang nagawa niya nito in 1 hour. Okay, so tingnan natin kung paano to. Dahil mga around 9 AM ata, bigla siyang bumaba. Oh. Okay, kaya medyo na-late tayo dito. Kaya muna tayo na-trigger ng trades dito or di tayo nakapag-set ng pending orders. Dahil medyo lumaki yung tingnan natin kung ano nangyari dito. Bakit medyo lumaki yung kanyang movement. Okay, how about anong Thursday naman? Ito, nahabol natin to since di tayo nakapag-trades or nakapag-set ng pending orders ng Wednesday. Syempre, binawian natin yan ng Thursday. Kaya kung mapapansin natin everyday, babaktas natin itong indicator trading na to, makikita nyo, every single day meron talaga siyang binibigay na opportunity pagdating dito sa indicator trading natin na ito na iPro 4 pairs dito sa currency pair na tinatrade natin. So, ito yung nangyari nung Thursday. Unfortunately, mukhang June 27. Hindi pa rin tayo pinala dito, no? Mukhang yung stop loss pa rin ang ating hit dito. Tingnan natin ano ba nangyari dito, bakit ganyan. And then currently Friday, meron na hit umangat ulit ang price ng around 9 AM. May na hit ang ating buy order dito. Ngayon, tingnan natin kung paano nangyari dyan. Okay, so ito ang ating results or yung trading results natin this week. Ano, kasama talaga minsan na hindi naman palagi na profit ang natin na hit every single day. So may mga time talaga na minsan stop loss or minsan wala natitrigger na trades, but it's okay. That's part of the trading journey. Okay? So tingnan natin. So currently meron tayong floating na almost 2% ito based sa ating equity or free margin. Okay, so doon tayo nagbe-base kung paano natin kinokapit ang floating trades para matingnan natin ating risk management. Okay, so tingnan naman natin nangyari this week. Okay, dito sa ating calendar, kung mapapansin natin, wala naman masyadong ganap this week pero medyo iba rin ang galaw ng market. Okay, pero kung mapapansin nyo, nung Wednesday, itong AUD, kaya nung mga around 9 AM, malaki yung candle na ginawa niya dahil dito. Sa high impact na ito dahil CPI meaning is Consumer Price Index, which ito yung indicator ng inflation rate sa isang bansa. Okay, so kaya pala medyo malaki ang naging move niya that time.
balik tayo sa chart. So, ito po siya. Ito yung naging move niya nung Wednesday, and that's the reason why, dahil merong CPI na nangyari doon sa Australia, sa AUD na currency. Overall, kung papansin natin dito sa ating consecutive wins, okay, so 6, and the consecutive losses ay 4. So overall for this month, okay pa rin naman kasi 60% pa rin naman ng ating wins na trade. Okay. Pero kung mapapansin natin dito, okay, meron tayong gross profit na amounting 466.46 and gross loss na 635.13 and total net profit for this month is 168.67. So bakit ganun? Okay, so ang panalo naman natin ay 60%, loss na trade ay 40%, pero bakit meron tayong net profit na negative pa rin? Okay. At ang reason nito kung bakit ganun ay syempre for part around nating risk management, medyo malaki yung stop loss natin na nakaset doon or malaking target na pips. Kaya yung reason ay kahit na marami tayong panalo na trades pa rin for this month, overall, yung naka-net profit pa rin natin ay negative. Okay, pero okay lang yan. That's part of our risk management. Alright, so yan po ang ating trading result this week. Gamit pa rin ang ating indicator trading na iPro4 pairs. So kung tayo ay bago pa lang makakapanood ng mga video na ganito, like, share, and subscribe na rin po ang ating YouTube channel para ma-notify tayo sa mga gagawin pa natin mga videos in the future. Okay, kung gusto nyo rin po kayong matuto kung paano mag-trade sa Forex trading, meron po tayong ginagawang webinar every Saturday at 8 p.m. Okay, with Coach Billy po yan, para po makita nyo kung kayo po ay fit din or based on sa inyong personality is gusto nyo siyang matutunan talaga. So, gumagawa tayo ng mga free webinar para na sa ganun ay magkaroon tayo ng idea kung paano nagwo-work ang Forex trading. So, yun lamang ang ating update mga Hyper Traders. See you sa mga susunod na videos.